sinuprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Exclusive! Dalawang suspect sa pangahalay at pagpatay sa batang babaeng natagpuan sa Sapa sa Parañaque. Kapwa minor de edad na umaming high sa solvent ng isagawang krimen. Isa pang exclusive, 11 taong gulang na bata, bugbog sarado sa sariling ama, katwiran ng tatay. Dinidisiplina lang daw niya ang kanyang anak. Presyo ng gasolina, aabot sa 60 piso kada litro kung dititigil ang pagmahal ng presyo ng krudo sa international market. Ilang airline company umaray na rin sa pagsipa ng presyo ng aviation fuel. Dagdag fuel surcharge, inihirit. 5, patay sa magkaiwalay na sunog sa Lapu-Lapu at Cebu City mula nitong Sabado. Sa Talayan, Quezon City, bahay natupok din. Sa muling paggulong ng impeachment trial, depensa, pinatestigo si Congressman Toby Chanco para ungkatin ang pagkaka-impeach ng Kamara kay Chief Justice Renato Corona. Chanco, hinaharas daw ng liderato ng Kamara. Parcel o padala na idineklarang mga damit ang laman, bistadong marijuana pala. Aso, isinilid sa sako at isinabit pa sa likod ng SUV. Angry Birds, nakarating na rin sa outer space. Sa gitna ng issue sa umano'y sexual harassment, Philippine Ascals tagumpay sa AFC Challenge Cup. Dating kampiyon na India, tinalo. Silipin ang shooting ng kauna-unang pelikulang pinagbibidahan ng tambalang Julian San Jose, Elmo Magalona. At Rian Ramos, ibinahagi kung ano ang kanyang mga natutunan sa mga pinagdaanang pagsubok. Sana namang kaso ng animal abuse. Talaga pong nakakaawa ang lagay ng asong yan. Isinilid na nga ang aso sa sako, isinabit pa sa likod ng sasakyan. Kumakalat ngayon ang mga litratong yan sa internet. Abangan ang iba pang detalye pati ang pagtugis sa may-ari ng naturang sasakyan. Maya-maya lamang. Magandang gabi po. Muling gumulong ang impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona. At sa pagkakataong ito'y depensa naman ang maglalatag ng ebidensya. Kanina isinalang na bilang testigo si Congressman Toby Chanco para ungkatin ang pagkaka-impeach ng Kamara sa punong maestrado. Mula sa Senado nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Arnold, Mel, ngayong araw ang ika-27th day ng Corona impeachment trial. Ito rin nga ang unang araw na nag-resume ang paglilitis matapos ang ilang araw na break at unang araw din nga ng pagpresenta ng depensa ng kanilang mga ebidensya. At isa sa mga unang sumalang ay itong ang Sinavotas Representative Toby Chanco. Noon pa man kasi ay naging kontrobersyal na ang umano'y mabilisang pagpapapirma ng Kamara sa 188 na kongresistang sumuporta sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. At ngayong may kongresistang tumestigo na tungkol dito, si Congressman Chanco nga, ay pakiramdam daw niya, hinaharas siya ng liderato ng Kamara. Sa ngayon ay tapos na ang naturang paglilitis, pero may mga prosecutors at defense lawyers pang naiwan sa loob ng session hall. Ipagpapatuloy ang paglilitis bukas 2 p.m. at dahil sa bagong schedule na asahang mas late na ito matatapos. At bago nga na sumalang sa witness stand itong si Congressman Chanco kanina, ay may nabanggit siya na umunoy harassment sa kanya ng liderato ng Kamara. So did you volunteer?
Umaga pa lang, nasa Senado na si Congressman Chanco para tumestigo para sa depensa. Layo ng depensang ipakwento sa kanya ang nangyari nung ipatawag ang mga kongresista sa isang caucus para papirmahin sa impeachment complaint. Kasama ni Chanco ang tetestigo sana sina Congressman Hermelando Mandanas ng Batangas at Crispin Remulla ng Cavite. Sir, did you volunteer? Sir, si Congressman Chanco, he volunteered. He volunteered. Si Congressman Mandanas is waiting for a subpoena. A subpoena or a letter of invitation. Congressman Remulla, sir. Ganun din. Letter or subpoena. Yes. Sabi ni House Majority Leader Neftali Gonzales II, hindi raw natatakot ang Kamara sa anumang pwedeng sabihin ni Chanco dahil moot and academic na raw ang issue kung verified ba o hindi ang impeachment complaint laban kay Corona. Basta raw dapat alalahanin ni Chanco na isang first-time congressman na may parliamentary principle na bawal talakayin sa publiko ang anumang pinag-usapan ng mga kongresista sa isang caucus. Kung hindi, ang posibleng parusa raw, censure, suspension o expulsion. Because of his desire to be famous, will be maligning the reputation and integrity of the House as an institution or the members thereof either singly or collectively, ay baka he might find himself in trouble later on. Kung gusto niya magpakabida sa defense, that is own lookout. Ano? But sa akin lang, it's a gentle reminder, as I've said, baka he is not aware of the parliamentary principle. Sa tingin naman ni Chanco, swabing pagbabanta raw ang babala ni Gonzales. Yes, di ba sa newspaper na hando naman? The truth will come out later during the testimony. Inaharas mo raw si Congressman Toby Chanco. Bait-bait ko para magharas, ano? Ako, I'm not in the habit of threatening anybody. But he likes to testify. Bahala siya sa buhay niya. It's just a gentle reminder. Feeling niya yun, di ko feeling yun. Pero nangangamba ang depensa baka maubusan ito ng mga testigo kung may ganito umanong panggigipit sa mga gusto nilang ipatawag. Tama ba yun? Ikaw, Di wala na kami makukuha testigo. Everybody will be subjected to the same threat. That's practically, hindi naman magiging maganda. We condemn that warning very strongly. That is an attempt to interfere in the administration of justice. Sa ngayon, wala nang balak ang depensang sabihin sa Senate Impeachment Court ang umunay panghaharas kay Congressman Chanco. Mas lalong wala raw balak ang depensang kausapin ng liderato ng Kamara dahil hindi raw maganda na gawin nila yon. Mel? Babalik ba bukas, Tina, si Congressman Chanco? Mel, hindi ko kasi nasubaybayan yung hearing kanina. Parang may nabanggit si Senator Juan Ponce Enrile na see you tomorrow. Parang ganun eh. If ever ipapatawag siya, Mel, hindi rin kasi siya yung kongresista na gustong ipatawag ng depensa. Ang magiging testimony nitong si Congressman Chanco, ayun din ang hihingin ng depensa na testimonya kina Congressman Mandanas at Remulla. At kung nabitin man yung testimonya kanina ni Chanco, ay pababalikin siya bukas ng 2 p.m. Mas madali kasing pabalikin itong si Congressman Chanco, Mel, dahil siya ay nag-volunteer na maging witness ng depensa, hindi kagaya ni Mandanas at Remulla na naghihintay pa ng formal na imbitasyon. Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Sa ibang balita, nahuli na ang 2 suspect sa pangahala at pagpatay sa batang natagpuan sa isang sapa sa Parañaque noong 1 linggo. Parehong minor de edad ang 2 na umaming nakasinghot ng solvent ng gawin ng krimen. Nakatutok si Dante Perelio. Exclusive. Sa creek na ito sa Barangay San Dionisio, Parañaque, natagpuan noong March 5 ang walang saplot at naaagnas ng bangkay ng 7 taong gulang na si Clarissa Pizarra. 2 linggo nang nawawala noon ng bata. Nitong Sabado, araw ng libing ni Clarissa, nahuli ang 2 suspect na parehong minor de edad na nasa 14 at 17 taong gulang lang. Doon po sa pinangyarang bata silang nakita ko na sinita ko sila. Anong ginagawa niyo dyan? Hindi makasagot. Namutla. Before yung arrest, we found out na marami rin kaso sila sa barangay at yung aming sources ay sure na sila yung nakita doon sa crime scene. Pag-amin nila sa pulisya, high daw sila sa pagsinghot ng solvent nang yayain nila si Clarissa sa tabing sapa at doon halinhinang ginahasa. Pagkatapos, binalutan daw nila ng t-shirt ang ulo ni Clarissa at itinulak sa sapa na hanggang leeg ang lalim na naging dahilan para malunod ito at mamatay. Binalikan pa raw nila ang bangkay ni Clarissa at tinakpan ng water lily para hindi makita.
nakonsensya po ako sa ginawa namin pong dalawa. In-inquest sa kasong rape with murder ang dalawang sospek. Pero dahil mga minor de edad, hindi sila makukulong. Doon sa case ng isang bata na 14 years old, under the law, siya ay no criminal, exempted from criminal liability. So yung isang bata naman, dahil siya ay 17 years old, siya ay pwede ng kasuhan, pero siya ay under protective custody ng DSWD. Pareho nang may mga record sa barangay gaya ng pagnanakaw at pang-hold up. Magkasama rin daw sila sa isang gang na kung tawagin nila ay Pinoy Ruthless Mobster. Maski papaano naman, mistulang nabunutan raw ng tinik ang mga magulang ni Clarissa sa pagkakahuli sa dalawang lumapastangan at pumatay sa kanilang anak. Bahala na po sila kung anong pong nararapat. Basta mahalaga po mabigyan ng katarungan ng bata. Ikinabahala naman ng lokal na pamahalaan ng mga krimen na kinasasangkutan pa umano ng mga minor de edad. Kaya payo nila sa mga magulang. Ingatan po natin ang mga anak natin, hindi yung anak tayo ng anak, pagkatapos pababayaan na lang natin. Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras. Sa Maynila naman, nasa